Isang brutal na pagpapakita ng power tennis, isang pagbabalik na hindi dapat nangyari. Ang laban sa pagitan nina Alexandra Ayala at Helena Ostapenko noong Abril 8, 2026, eksaktong naihatid iyon. Sa isang punto, nanguna si Alexandra Ayala sa iskor na 5-1 sa ikalawang set gamit ang isang set point at sa loob ng ilang minuto, tuluyang nawala sa kanyang kontrol ang laban nang siya ay natalo ng 6 na sunod-sunod na laro sa loob 48 oras. Maraming channel ng komentaryo sa tennis ang naglathala ng mga video na nagsasabing ang pinilit ng WTA ang isang kumpletong replay ng laban at ang mga video na iyon ay sama-samang lumampas sa 50,000 na pagtingin. Ang pahayag na iyon ay mali sa kabuuan nito. Ang tunay na nangyari ay mas nagbubunyag kaysa sa kasinungalingan. Ang laban ay naganap sa Upper Austria, Ladies Linz sa 2026. At hindi ito isang karaniwang setting ng paligsahan. Ang kaganapan ay na-upgrade na sa katayuan ng WTA 500 sa 2024, ngunit nagpakilala ang mga tagapag-organisa ng isang malaking pagbabago sa pamamagitan ng paglipat mula sa tradisyonal na indoor hardcourt patungo sa panloob na clay court sa Design Center Linz. Ang pagsasaayos na ito ay iniayon ang kaganapan sa European Clay Swing, kabilang ang mga paligsahan sa Stuttgart, Madrid at Roma. Umabot na ang kabuuang premyo 149 sa 283 na kumakatawan sa isang 13.33% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Kasama sa larangan ng mga manlalaro ang mga nangungunang pangalan tulad ng Mira Andreeva, Ekaterina Alexandrova at Lyudmila Samsonova, habang pumasok si Ostapenko bilang pang-apat na seed para sa si Ayala, nasa ika-46 na pwesto. Isang pagtatapos sa round of 16 ang iniaalok 60 puntos sa ranggo at 15,690 na ginagawang makabuluhan ang bawat puntos sa laban. Hindi ito isang side event, mahalaga ito. Ang tugma ay kumakatawan sa isang malinaw na kaibahan sa estilo. Alexandra Ayala, edad 20, sinanay sa Rafa Nadal Academy, umaasa samga ang gulong kaliwang kamay, depensibong kadali ang kumilos, at mga pinahabang rally sa kabilang banda. Jelena Ostapenko, ang kampyon ng French Open noong 2017, ay kilala sa patag na ground stroke, high-risk shot making, at first strike aggression. Ang kanyang estilo ay nagbubunga ng parehong mga nanalo at mga unforced error sa mataas na volume. Ang control versus chaos ang nagbigay kahulugan sa taktikal na balangkas ng laban na ito. Bago magsimula ang laban, ang head-to-head record ay nagdulot ng isang psikolohikal na salik. Natalo na ni Ayala si Ostapenko sa dalawa nilang nakaraang paghaharap, kabilang ang isang panalo sa 2025 Miami Open, 7-6, 7-5, at isang laban sa Eastbourne kung saan nagretiro si Ostapenko dahil sa pinsala. Malinaw ang salaysay tungkol sa laban. Si Ayala ay nagiging kryptonite ni Ostapenko. Ang kontekstong ito sa kasaysayan ay nagpabago ng presyon patungo sa manlalarong Latvian bago pa man nilaro ang unang serve. Ang mismong laban ay tumagal oras at 43 minuto. Sa unang set, nagtala si Ayala ng 4-2 na lamang, ngunit tumugon si Ostapenko sa pamamagitan ng pagkapanalo ng 4 na magkakasunod na laro. Kinukuha ang set 6 pitch par sa loob ng 46 minuto. Sa ikalawang set, tuluyang bumaliktad ang momentum. Umangat si Ayala sa iskor na 4-6 at pagkatapos ay pinalawig ito sa FIBA 1. Nakikinabang mula sa maraming pagkakamali, kabilang ang dalawang magkasunod na double faults mula kay Ostapenko. Ang mga manonood sa loob ng arena, kabilang ang isang malakas na presensya ng mga Pilipino, ay lalong lumakas ang tunog at intensidad na lalong nagpatibay sa posisyon ni Ayala. Pagkatapos mag-serve para sa set, naabot ni Iya ang set point sa ika-8 laro at doon na ito nagkagulo. Sa puntong iyon, nagbago ang dinamika ng laban. Nagbago ang pagganap ni Ayala dahil sa pressure, kasamang mabilisang ground stroke at mga hindi sa pilitang pagkakamali lumitaw sa mga mahahalagang punto. Nag-adjust si Ostapenko sa pamamagitan ng pagsulong at paglalapat ng presyon sa net. Ang pagbabago ng momentum ay agaran at masusukat. Pagkalipas ng 6 na sunod na laro, wala na ang laban. Ang huling iskor ay Juan Sainz Fato,
7 pa Fimba pabor, kay Ostapenko ipinapakita ng pagsusuring istatistika na nakagawa si Ostapenko ng 11 double fault, siya bang nasa laban ay napanalunan pa rin ang tagumpay habang nanalo si Ayala ng 68 puntos kumpara sa 74 ni Ostapenko. Magkadikit ang score. Hindi naman ganoon ang mental gap. Sa ikalawang set, nagkaroon ng kaguluhan na kinasasangkutan ng isang manonood. Isang mapang-asar ang humadlang sa ritmo ng serbisyo ni Ostapenko na nagdulot ng isang nakikitang reaksyon. Siya iminuwestra ang kanyang raketa patungo sa manonood, nagbigay ng sarkastiko na pangungusap na nagaanyaya sa individual na tumugtog at humiling na alisin sa mga opisyal sinunod ng officiating team ang protocol sa ilalim ng mga regulasyon ng WTA. Nakialam ang seguridad, naglabas ng mga babala at nalutas ang sitwasyon nang hindi binabago ang mga kondisyon ng gameplay. Kinumpirma ng mga opisyal na ulat na walang technical na error na nakaapekto sa score hindi. Ito isang desisyon na nagpapabago sa laban. Ang tiyempo ng insidente ay mahalaga sa pag-unawa sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nangyari ito noong nahuhuli si Ostapenko ng 5-1 sa ikalawang set. Kaagad pagkatapos ng pagkaantala, siya nanalo ng 6 na sunod-sunod na laro para tapusin ang laban. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay humantong sa pagsusuring nakasentro sa momentum sa halip na sa pagiging opisyal. Ang pagkawala ng kontrol o taktikal na pagkagambala ay nananatiling isang tanong sa pagbalangkas, ngunit kinukumpirma ng mga dokumentadong katotohanan na walang paglabag sa patakaran ang nakaimpluwensya sa resulta. Si Ostapenko ay may dokumentadong padron ng pagpapanatili ng pagganap sa ilalim ng magulong mga kondisyon at ang pagbabago sa pokus ng mga manonood ay nagpabago sa kapaligiran sa loob ng arena. Ang momentum ay psikolohikal, hindi proseso. Sa kabila ng kalinawan ng mga opisyal na ulat, mabilis na kumalat ang maling impormasyon. 48 oras, maraming channel sa YouTube ang naglabas ng nilalaman na nagsasabing pag-uulit ng mga utos ng WTA. Pagbuo mahigit 50,000 na pagtingin ang mga pahayag na ito ay hindi naaayon sa anumang opisyal na desisyon o dokumentadong pangyayari. Ang kwento ang nagpabago, hindi ang mga katotohanan. Ang pagkalat ng maling impormasyon ay maaaring masubaybayan sa 3 makikilalang salik. Una, mga kamakailang insidente sa profesional na tennis na kinasasangkutan ng mga error sa electronic line calling at panlabas na panghihimasok humantong samga individual na puntos na nire-replay na hindi tumpak na ginawang pangkalahatang replay ng buong laban. Pangalawa, ang kahilingan ni Ostapenko para sa pag-alis ng manonood ay napagkamalang isang mapagkumpetensyang desisyon kahit na mahigpit na inuri bilang isang usapin ng pag-uugali. Pangatlo, pinalakas ng digital na kapaligiran ng naratibo, lalo na sa pamamagitan ng mga komunidad ng tagahanga na may mataas na pakikipag-ugnayan at nilalamang pinapagana ng algorithm kung saan ang mga parirala tulad ng WTA bombshell at kumpirmadong replay dagdagan ang visibility anuman ang katumpakan. Perpektong bagyo ng maling impormasyon. Ang istruktura ng mga opisyal na ipinatupad noong torneo ay gumana ayon sa nilalayon. Kasama sa sistema ng panunungkulan ng WTA ang mga supervisor, mga chair umpire, at mga tinukoy na protokol para sa paghawak ng mga pagkagambala. Tinitiyak na ang lahat ng desisyon ay dokumentado at naaayon sa mga regulasyon. Sa laban na ito, walang naitala na kalabuan at nanatiling balido ang huling resulta. Kasunod ng laban, nakapasok si Ostapenko sa quarterfinals, kung saan siya natalo sa Elena Gabriela Ruse noong Abril 9, 2026. Lumipat si Ayala sa kanyang susunod na torneo sa Stuttgart. Nakatakdang magsimula sa Abril 13 ang kanyang pagganap sa Linz ay nakatulong sa kanyang patuloy na pag-unlad bilang isang profesional na manlalaro. Patuloy siyang tinatantya ng mga analyst bilang isang nangungunang 30 na kandidato pagdating ng 2027. Batay sa kanyang background sa pagsasanay, taktikal na profile, at mga nakaraang resulta laban sa mga kalaban na may mataas na ranggo. Gayunpaman, itinampok din ng laban ang isang partikular na aspeto na nangangailangan ng pagpapabuti. Sa 5-1 set point, ano ang unang masira
ang tumutukoy sa pangunahing issue. Ipinapahiwatig ng magagamit na datos na naganap ang pagkasira sa huling yugto ng set kung saan ang pagpapatupad sa ilalim ng presyon ay nagiging kritikal. Ang mga kaganapan sa lins ay hindi sumusuporta sa mga pahayag ng mga pagkakamali sa pag-oopisyal, sa pilitang pag-ulit ng mga laro o interbensyong administratibo na nakakaapekto sa resulta. Ang dokumentadong pagkakasunod-sunod ay nagpapakita ng isang lead, isang pagkagambala na hinahawakan sa loob ng mga patakaran, at isang pagbabago ng momentum na nagresulta sa isang comeback. Ang pagsusuri ng laban na ito ay nakasentro sa presyon, momentum at karanasan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon.